Magandang araw sa inyo, mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinaw, nagbubugad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludar Magandang araw po sa ating lahat. at sa ating sekretary. Yes, paring Ado at paring Eli. Balik tayo dito sa ating podcast, Iparas kay Paras. Marami tayong mga pag-usapan ngayong hapon tungkol sa tuloy-tuloy na kabulastugan nitong ating gobyerno, pinamunuhan nitong bangag na Pangulo. At alam nyo, mga kababayan, wala nang pigil or wala nang tigil ang mga ikangay walang kwentang mga pinaggagawa nitong mga binabayaran ng mga opisyal ng ating bansa para silbihan sana ang taong bayan, pero ang pagsilbi ay para manatili na presidente si Marcos. Tinitira ang mga kalaban. Ito nga tinatawag sa US, weaponization Yes, of government power. lawfare. 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 Okay, ito. Paring Eli, Siguro, umpisahan mo. umpisahan natin at ngayon talaga pinag-uusapan ng lahat yung naging pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na i-request niya raw kay Senate President Tito Soto na ipa-implement yung 2016 na kung saan ay pinadidismiss na si Senator Joel Villanueva. Pero ngayon, lumitaw ho at naglabas ng resibo itong si Senator Villanueva na noong July 31, 2019 ay na-dismiss na pala itong kasong ito. At ngayon, nagsalita rin si dating Ombudsman Samuel Martires na nabigyan ng motion yung pagkakadismiss sa kanya. So wala na. Motion for recon. Oo, so wala na. Pero ganito, Secretary Jincado, ano ang magiging nito, ang tama sa ombudsman? Kasi dapat pag nagsalita ka 'di ba, klarong-klaro at ibig sabihin, dapat bawal magkamali sa mga ganyan. At saka pinapubliko mo na. Hindi mo na pinag-aralan. Ikaw, paring Ado, anong masasabi mo doon sa binanggit ni Reckless Eli? masyado, 'di ba? Sa civil tawag dyan due diligence, di ba? Mag-research ka muna before you open your mouth, no? Nagmamadali yung Kasi ang taas ng pwesto mo sa gobyerno. You're occupying a constitutional position, no? Dala mo yung institusyon. Kung tatanga-tanga ka handling that position, anong respeto makukuha ng the office of the ombudsman from the people? Tsaka, with due respect, dapat kasi, pag nasa high position ka and for everything you say will have a reverberating effect to the public, will have, ikangay kahulugan sa due process, paggamit mo sa posisyon mo to offend others, kailangan dapat talaga malalim ang pag-aaral mo bago you blurt your mouth, di ba? And Prudence, yeah. Sana siguro pinag-aralan muna na yung kaso pa ay in existence. Pero, active pa ba yan? hindi naman pala live. Well, with due respect, these are mere statements muna, ni Joel on the one hand, ni Ombudsman Remulla on the other. So maybe we will have a final say on this as this goes more nadidiscuss ito at nalalabas na yung mga resibo in public. Oo. Pero dito, ano mga pwedeng gawin ng kampo ni Senator Joel? Kasi impeachable officer naman siya na, no? Well, alam mo, si Remulla. he cannot be removed now, no?
once he is appointed, he is a constitutional officer. Ang ombudsman is one of the constitutional bodies, tinatag lang sa Ligang Batas, ay, well, the only recourse is for those aggrieved is to file an impeachment. Eh, meron naman yatang mga kapatid, or si Joel Villanueva, they can test the Tatay water. niya, si Brother Eddie. Oh, si Brother Eddie, he commands a good respect from the people. Then, if they feel aggrieved, kasi pagka nag-reverberate yung statement na ipapatanggal ka nga sa Senado, tapos naungkat na naman yung graft and corruption case niya doon sa PDAP, kay Janet Napoles. Pero yun na ang problema, pare. Napaka one-sided itong gobyerno na ito. Mayroong kaso si Joel, 10 million, 4.3 million. Pero yung kaso na binanggit ni Chavit Singson na 100 plus million na kinurakot daw ni Bongbong Marcos kasabwat si Janet Napoles ay biglang parang bula lang. I mean, para bang majijelt ka sa upuan mo. How unfair justice system is being done in our country. Paring anong palagay mo? Huwag ka matulog muna, pare. Joke lang, joke only. Hindi. Sinasabi mo nga bago ka magpukol ng bato, unang-una, make sure may bato sa kamay mo. At saka may babatuhin ka, di ba? Dahil binabato, pero pagpukol niya, wala palang bato. Hindi hindi na tinag, parang slap lang kasi wala yung bato wala pala sa kamay. Parang ganoon. Pero pwede rin kasuhan kasi kung impeachment naman maraming masyadong mahaba proseso at kailangan maraming makuha kang boto diyan Yung disbarment case posible. Oh, yeah. Kasi at least medyo maikli ang proseso ron. The ombudsman, before he became ombudsman, I think as DOJ secretary, mayroon na yatang sinampa na disbarment yung grupo nila Paulo Duterte. Si Atty. Torion. So, well, anybody can be sued. Lalo na pag for a lawyer, he can be sued for disbarment, no? For any offense that might be raised in any instance, no? Kasi kung ang magiging epekto, madisbar siya, Sec. Jing, matik yun, hindi na siya magiging kwalipikado maging ombudsman. Well, technically, yun mangyayari because one of the requirements to become an ombudsman is he has to be a lawyer. That's one of the absolute a member of the bar. Requirements. He must be a member of the bar. Pero ang dito, yung para bang nasa kumunoy na itong administrasyon na ito na parang tuwing sila, lumulubog sila. Lalo lumulubog, no? Ibig mo sabihin, nasa edge of the cliff. Isang tulak na lang, maski hangin siguro, mahulog na. Isang pitik na lang. Wala nang magawang matino. No? Everything is sabog. Sabog na. Sorry. Tsaka mayroong isang gago na, alam mo, mayroong isang gago na ang tawag ni Duterte dyan, Kengkoy. Tinatawag, pare, saan ka bang planeta galing? Kasi nakadamit kung ano-anong damit. Kanina, in-interview siya, without thinking, sabi niya, una muna sinabi niya na tinanong siya kung ano ba talagang casus belli against Marcos. Sabi niya, well, kinamada sa Congress, inabot sa kanya, hindi niya pinag-aralan, pinirma niya, yun ang cause. So, ibig sabihin, Marcos has been found to be the most guilty. If ever. Tapos, guilty of the crime of plunder and the one that released the funds only para karakutin ng mga DPWH officials at saka
congressman at saka senador. Tapos itong kumag na ito, hindi ko nga alam kung nabili na ba ito eh. Kasi dati sip-sip ng sip-sip ito doon sa boss ko eh. Ngayon, sabihin pa naman na dapat daw mag-declare na ng revolutionary government. How can you... Well, it's a good idea to have a revolutionary government at this time because we are under a state of anarchy and we are a failure. We are a failing government. A failed government. Pero, baka lalo pa tayong mabaon kung ang ilalagay mong tao na mag-declare ng RevGov is the worst person in the government. Di ba? Napakagago nitong kumag na itong... Baka naman he was just masturbating the issues. Oo. Kasi ito lapping stock ito nung panahon namin doon sa Malacanang Kaya he has continued to be a clown and even until now. Can you imagine? Nandyan si Sara Duterte. He is on top of the rating. Tapos you suggest that this kumag na mastermind itong corruption, sasabihin mo, it is within your power to declare a revolutionary government at tanggalin mo daw yung senador at saka, di ba this guy is from another planet? Pero dito ngayon, pero dito ngayon, ito, merong bagong naratibo ang Malacanang. Sinasabi, sa mga nakarang administrasyon, sabi yung sabi ni Lucaret. Si Lucaret. Kasi wala namang tamang sinasabi pa yan so far. Parang natatabi kasi, pinipilit na hindi natin makita. Pero with the president now, siya mismo ang nagbukas sa mata natin, tenga natin, para magamit natin yung bibig natin para kalabanin itong korupsyon. Ang binabanggit dito, mismo si Pangulong Marcos Jr. daw, ang whistleblower ng lahat ng sinasabing korupsyon na ito. Punyeta ka, chay. Alam mo, girl, sabi ni, sabi. Paano mo naman, kung may sense ka, you should have gone back. Walang insight ng babae. In the first place, tuwang-tuwa nga siya na may 5,500 flood control project. Pinagmalaki niya 2024. Pinagmalaki niya noong 2024 SONA. Tapos nagkabagyo, nagkabaha. Tapos napurnada siya na was taken aback. Tapos ngayon sinabi niya pasensya na tayo, naanod yung mga And yet, alam na niya na nilustay yung pera sa mga ghost projects. He already knew it since 2024. Bakit nung 2025? He was denying nga nung sinabi ni Duterte may mga blanco. Sabi niya, walang blanco dyan, Nakarating pa sa Supreme Court. Tapos, sinabi pa niya, anong sinabi mo? Pinag-aralan pa niya yung budget. Di ba, sabi niya, nasa 4,000 pages, talagang binasa niya na gusto. Binasa na. So, wala rin siya nakita. 4,000 pages. 481 billion yung pinatong. Insertion. Tapos, 29 billion lang yung tinanggal. Kinaltas. So, anong pinagsasabi nitong Lucaret na ito? Talagang Lucaret talaga ito. Wala na talagang mental faculty itong babaeng ito. Pero dito, nagsimula. Anong logic yan? Nagsimula yung sinasabing 2023. 24. Budget hearing. 25. Yung mga budget na yan, siya lahat pumirma. Pero ano bang usap-usapan? Kasi biglang nagbago ang kanyang tono noong 2025 nung matalo lahat ng kandidato nung eleksyon. Yes. Kasi alam natin lahat kung bakit siya nag-raise. Alam natin lahat na nagpaalam or pinag-usapan nila ni Martin yan, ni Saldi na yayariin nila yung budget para magamit nila sa eleksyon. Yayariin nila para magamit nila pangbayad doon sa mga congressmen para i-impeach si Sara. He is aware. Marcos was aware of all these things. From the Otherwise, kung matalino ka, kung matino ka, bubusihin mo ang budget. It's not
can you imagine, ang net mo is only so much, tapos papatungan ng napaka daming na flood control funds? Hindi ka ba magtataka? Wouldn't you even call your budget secretary? O ano ba to? And yet, you were treating it as if, plastado na usapan na kayo ni Martin. Sabi mo pa nga daw, Kasin, ikaw nang bahala sa akin dyan, ha? May mga ganong statement. Ha? Bahala ka na kay Eddie. Bahala ka na kay Eddie. Doon mo na lang sa Aguado padala. Paano naman yan? So, huwag kayong magsalita ng pabalang-balang lukaret. Paano naman siya ang Kaya lang, napansinan niya na malala na yung sinasabi ng mga tao na this is the most corrupt budget. Tapos natakot na siya na niraise sa Supreme Court. Kaya inunahan na niya. Tsaka natalo yung mga kandidato. Oo, natalo pa yung mga kandidato. Alam niya galit ang tao. Nawalan sila ng inunahan na niya. Majority vote. At nililinis niya yung sarili niya. Pero kayo ang masama. So, whistleblower na daw siya. Ang galing mag-artista. Samantalang 2003, sa budget hearing, ni-raise na yan ni Sara Duterte. Dahil yung mga congressmen, tumatawag sa kanya, tinatanong, magkano ba ang amin dito? Sabi niya, hindi pwede yan. Hindi ka makakapasok dito. Dinagdagan yung budget niya. Sinabi na ni binabawi. Sinabi na ni Vice President. At inulit pa ng 2004. Wag ito kasi nakalaan na ito sa mga projects. Pero ang ginawa, dinagdagan. Pero yung dinagdag, wala siyang kinalaman. Although nakapasok, it's certain in the budget of the DepEd. That's how it. Tapos pahiwatig na si Vice President na, ito. Sinabi pa niya, it's only Martin Ansaldi ang may say sa budget. May control. Dalawang tao lang. May control, dalawang tao lang. Nagdidesisyon. So, it was the Vice President who already hollered about anomalies in the budget already. At yung dinagdag, DPWH siya nagpagawa kuno. Hindi DepEd. Pero kinarga sa budget ng DepEd. Yes. So, napakatindi. Noon pa man, 2 years before the scandal, sinasabi na yan ni Sara Duterte. So, ito kasi, basta Duterte, nasisira ang utak niya lalo. Basta makarinig siyang Sara Duterte, Digong Duterte, parang nagwawala siya. She loses her mind. Nakakaparanoia. She looks as if she was the, doon sa, ba yun? Buwang-buwang na babaeng takbo lang, walang daldal ng daldal sa mag-isa. Ayun, gano'n yan. Si Sisa, sa history. So, napakawalang hiya talaga nito. Now, anong nangyari? There are now allegations, even Toby Tiangco is alleging that sinunog talaga yung DPWH office. Pero sabi ni Secretary Bistison, wala raw na mga importanteng dokumento. How do we know? Nasunog, sabi niya. How does he know? How does he know? He can always say this and that. Diba? Pero dito, punta naman tayo rito sa kasi di ba pinaimbestigahan itong si First Lady Lisa Marcos si Santander. At Maynard Ngu. Si Maynard Ngu. Maynard Ngu. Ayan nasabi na yan ng isang whistleblower doon sa Senate. Si Robert Bernardo, Yusek Robert Bernardo, na talagang positive itong Maynard Ngu. Na talagang ito ang tinatanggap. Ito yung bagman ni Escudero. Remember, pare, there was a time that Escudero and Lisa Marcos were lovey-dovey. They even sip wine in the same cup. So their saliva had mixed with each other. So they also mix shaking hands with Ngo. The other hand of Ngo is holding the hand of Escudero. The other one is
daw holding hand of Lisa. So, ipakita mo pare kung ano yung tungkol dyan sa Maynard Ngo. Hindi si Escudero may hawak ng kamay ni Lisa. Hindi. Si Maynard. Baka sabihin ni Escudero, ayoko yan. Pero itong sinasabi, no, yung si Santander, hindi raw sila DDS. Sabi niya, and we are not kakamping or we're not he's just citizen that is naninirahan dito sa bansa. Sabi niya, as part of, or as individuals living in our country. So, nagmamalasakit sa kanilang kinabukasan. Lahat naman ngayon nagmamalasakit dahil sobra-sobra na ang korupsyon. Tapos makita mo, ilalaglag doon sa katapat lang ng Malacanang yung bags of sa Aguado. Kasi may binabanggit diyan si yung naunang testimonya ni Yusek Bernardo na merong ipinadaan siya rito kay Ngo na 160 million di umano para kay Escudero. So diyan nag-ugat. Sabi lang niya para kay Escudero, pero wala na tayong alam kung binigay ba ni Ngo kay Escudero lahat o may iba siyang pinagbigyan. Ginagawa lang niyang front si Escudero, pero talagang mas malapit siya dito sa saan ba yung picture na kasama itong Singo at saka yung kanyang labi-dabi na Malacanang lady. So ang binabanggit dito ni Santander na pwedeng nakinabang di umano itong si FL Lisa kasi itong si Singo parang mukhang siya nagrekomenda rin para maging special envoy. Siya nagpalagay. At hindi lang ito Singo ang pinalagay niya. Dati, yung kapartner di umano ng kanyang kapatid sa negosyo sa Bureau of Customs, isang inchik din. Bakit mahilig siya sa inchik? Michael Ma. Michael Ma. Ito, pakita natin ito si Michael Ma. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Bago nagkabuking. If they were very friendly with each other with Michael Ma, there is no reason why they should be very friendly with each other with Maynard Ngo. Kasi parehong nilagay niyang envoy. So, anong pinagsasabi nito ni Claire Castro? Nasaan yung sinasabi ni Claire Castro? Unang-una po ay ang isang nagpamigay o nagbigay ng letter of sentiment. Kung di tayo nagkakamali, ito ay nangangalang John Santander. Para siyang isang nuisance candidate na parang binigyan ng pera para bumili ng suka at isinabay ang pagbibigay ng letter of sentiment para dalhin sa ICI. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Alam naman natin ang mandato ng ICI ay mag-imbestiga ng mga maanumalyang flood control projects at mga infrastructure. Sa nabasa natin, at alam ko nabasa niyo rin po ang letter of sentiment, wala po tayong makitang anuman na allegation patungkol sa maanumalyang flood control projects na mag-uugnay sa unang ginang kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pangalawang tanong, alam po ba niya kung sino ang source ng kanyang mga sinasabi? Pangatlong tanong, siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon? Tsaka parang siya nagiging spokesperson. Siya naging nagdi-depend kay naging spokesperson kay First Lady. Ano ba yan? Pwede ba yan na binabayaran ka ng pera ng gobyerno? Pera ng taong bayan at taga-report ka kung anong mga nangyayari. Hindi naman talaga siya spokesman Taga-report ka lang ng nangyayari. Press officer. Press officer. Pero, yung hindi man lang member ng cabinet, hindi man lang member ng government force, yung manpower force, dinidepensa mo.
Bakit hindi? Wala bang spokesman yung First Lady na also a private person? Bakit yung government funds na binabayad sa kanya is being nilulustay para magdepensa? Ha? Anong tingin niyo dyan, parang Eli? Is that not, ultra vires sa kanyang... Pero hindi dapat kasi pag spokesman, Pangulo lang. Pangulo lang. At siguro yung official family or government, gabinete. yung mga departments. Kasi i-report mo yung nangyayari. Presidential Communication Office. Yes, President. Hindi yung Lady President's spokesman. Or this stuff. Kaya nga 'di ba dati si dating Presidente Marcos kumuha siya ng pwesto sa gobyerno, 'di ba? Si First Lady. Metro Manila. So that she will become an official. Official siya ng gobyerno. Para may accountability. Mayroong responsibility. Ito, she's dictating daw the government, pero walang accountability. Pati sa mga di umano, Maraming appointment. ganyan sa Pati gobyerno. sa appointment, kaya nga nag-away sila nung isang pakawala ni Marcos, na gustong mag-appear na opposition daw siya. Ayan. So, pero dito sa pangkalatan, yung napag-usapan natin, ay talagang habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon sa gobyerno. Kumunoy, pare. Parang kumunoy. Konting galaw, lumulubog. Lumulubog. Wala talaga mangyayari. At saka panic na. Wala na talaga Wala nang focus. Kanya-kanya ng diskarte. So, tama yung binanggit God save the Queen. ni BP Sara Duterte na kinikwento niya, sabi niya, manunumpa siya sa flag na walang ginagawa ang Pangulo. Pag na-appoint ka, bala ka sa sarili mo. Diskarte mo na, parang ganon. Sa kanila nang galing yan. Diba? Okay, so yun lang, mga kababayan, at talagang wala na talaga. We are a failed state. Tapos gusto pang isuggest nitong King Koy na sunod-sunuran kay dating Pangulong Duterte na ginagawa niyang clown doon sa mga cabinet. Salsal Panelo. Mag-declare daw ng best friend din ng yan. RevGov si Marcos. Nilalait mo na nga, sinasabi mo nga na responsible sa nakawan, tapos ilalagay mo pa na mamuno at magdikta sa bansa. Napaka-stupid naman itong tao na to. Traidor. Okay. Anyway, mga kabansa, para na tayong saranggolang umalagwa. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming Salamat po. Magandang hapon.